Okay, hello. Ang lecture natin ngayon tungkol sa developmental psychology. I want to lecture on the cognitive development in childhood. Itong topic na to, sure ball, laging mapag-uusapan to sa DevPsych. So basically, bago natin pag-usapan to, no, ano bang ibig sabihin ng cognitive? This is acquiring and processing knowledge and understanding. So kapag sinabi mong cognitive psychology, ito yung pinag-aaralan doon sa subject na yun, no? How people process knowledge, how people understand knowledge. Another term for cognitive, yung mas simple, ibig sabihin lang yan thinking. So sa CogPsych, pinag-aaralan mo kung paano mag-isip yung mga tao. So kung gamitin mo yung word na cognitive, sa cognitive development, ang ibig sabihin yan, pinag-aaralan natin kung paano nag-i-improve or paano tumataas yung level of thinking ng tao. Kaya nga, yung term na intelligent or tumatalino yung tao, related yan sa cognitive eh. Pag sinabi mong itong taong to napaka-intelligent, ibig sabihin mataas yung level of thinking niya. Mabilis siyang maka-acquire ng knowledge, mabilis siyang mag-isip, mabilis siyang mag-process ng knowledge. Kaya yung mga estudyante na maganda yung cognitive development or in other words, matalino sa eskwelahan, most likely sila yung mga nakakakuha ng matataas na grades. Kasi very intellectual sa eskwelahan, 'di ba? Kung maganda yung cognitive processes mo, most likely ikaw talaga yung mag-achieve sa school in terms of grades. Ito magandang example din to further explain what cognitive means. Yung sinabi ni Paul sa 1 Corinthians, sabi niya, "When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put the ways of childhood behind me." Anong ibig sabihin niya ng like a child? Okay? Ito yung ways of childhood. Ito yung cognitive profile ng mga bata. Sabi ni Paul, nung naging matanda na siya, na-outgrow na niya yung cognitive profile ng pagkabata. Like what? Yung mga bata, most of them have shallow understanding of the world. Sa Tagalog, mababaw pa lang yung pagkakaintindi nila sa mundo. Halimbawa, yung ulan. Karamihan ng mga bata, pag tinanong mo saan galing ang ulan, ang kaya lang nila i-explain, mga tubig yon na nahuhulog from the sky. Very shallow. But as you grow older, habang na-outgrow mo na yan, mas lalalim yung understanding mo of rain. Na yung rain, kaya naging rain yan, dating nasa tubig yan, dito sa land, tapos naarawan, and then nag-evaporate, naipon yung tubig doon sa sky na naging cloud, naging sobrang bigat na nung cloud, kaya umulan. So kapag gano'n na yung understanding mo ng rain, ibig sabihin lumalim na yung understanding mo. Hindi ka na shallow. Hindi ka na childish. The same thing with the brain. Ang mga bata, ang alam lang nila na merong brain inside the skull. Meron doong set of tissues na nakalagay sa loob ng bungo natin. Pero kapag naging adult ka na outgrow mo na yung shallow understanding na yan, mas magiging sophisticated yung alam mo sa brain. Alam mo na ang brain, dyan pala nanggagaling yung mga thinking processes natin. Na ang brain pwedeng tubuan ng tumor. Na ang brain, iba-iba pala yung parts niyan. At bawat parts ng brain responsible for a given cognitive process. O, di ba? Yun yung ibig sabihin ni Paul dito na na-outgrow na niya yung ways of childhood. Siyempre, wag natin kakalimutan, no, yung isa pang indicator na na-outgrow mo na yung cognitive profile ng childhood, yung slow processing. Ibig sabihin, from childhood, ikumpara mo sa adulthood, mas mabilis kang mag-isip ngayon. Kaya ang mga adults, kayang mag-multitask, doing multiple things at the same time, pero ang mga bata, hirap na hirap dyan. Kasi ang mga bata, by nature, mahilig silang mag-focus lang sa isang bagay. Focus lang sila sa laro. Focus lang sila doon sa cartoons. Pero dahil nagko-cognitively advanced tayo, later on, we become capable of multitasking. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng term na cognitive. So, kapag pinag-uusapan natin yung cognitive development in childhood, the main question we want to answer, how children become intelligent? Paano ba gumagalaw yung cognitive development ng mga bata from lower stage to a higher stage? Ang good news dito, yung pagiging matalino ng bata, meron tayong mga pwedeng gawin para mangyari yon.
So, hindi lang aantayin mo yung bata na tumalino. Pakakainin, patutulugin mo lang. Pagising niya, maya-maya, matalino na. Hindi pala ganon. We can do certain things to ensure na magkakaroon ng magandang cognitive development ang mga bata. And how will we answer this question? By discussing 3 theories in cognitive development. Pag-uusapan natin ng mabilisan yung theory ni Piaget, information processing theory, and the theory of Vygotsky. Teka, namali ako ng spelling dito. Vygotsky. Ayan. So those are the 3 theories that we will use, no, to help us answer this question. How children become more intelligent. So unahin natin yung theory ni Piaget. Ang pangalan niyan, Cognitive Development Theory. For sure, narinig nyo na to before, no? Sabi ni Piaget, ang pagtalino natin, dumadaan tayo in 4 stages. Sensory motor stage, pre-operational stage, concrete operational stage, and formal operational stage. Now, this lecture is not meant to give you a full lecture on this. Gagawa na lang natin ng ibang content yan. Rather, ang gagawin natin ngayon yung mabilisan lang. Okay, so hindi pa lahat ito yung sinabi ni Jean Piaget, sasabihin ko lang yung summarized version. So sabi ni Piaget, lahat ng tao nagsisimula sa sensory motor period from 0 to 2 years old. Ang ginagawa ng mga bata dito is data gathering. Diyan naman talaga nagsisimula yung katalinuhan. Kailangan natin ng data from our environment. So nangongolekta tayo ng data from the environment through our senses and movement. Kaya nga tinawag na sensory motor period. So nagagather tayo ng iba't ibang mga sensations, no? Tamis, asim, init, lamig, malaki, maliit. Bakit natin nasa-sense yun? Kasi nga binigyan tayo ng Diyos ng 5 senses. And those 5 senses, we use it as we move around. Kaya mahalaga sa bata ang nagmo-move around. Kasi habang nagmo-move around siya, ginagamit niya yung 5 senses niya to gather more and more information. Kaya ang application ko dito, no, in connection to this slide, kung gusto mong tumalino yung bata, kung gusto mong makatulong sa cognitive development niya, ang gawin mo, kailangan laging na-i-stimulate yung 5 senses niya. Tsaka dapat yung bata, malaya siya na nakakapag-explore ng environment. Okay, so when you let a child explore his or her environment using his or her 5 senses, nakaka-contribute ka sa cognitive development. Pre-operational period is from age 3 to 7 years old. Sabi niya Piaget, kapag nandito na tayo sa stage na to, we are now capable of symbolic thinking. Ibig sabihin lang yan, nare-represent na natin yung mga bagay-bagay sa mundo inside our minds. Halimbawa, alam natin kung anong itsura ng banana, external yon. Pero kaya na rin nating isipin yung banana kahit wala tayong nakikitang banana. Gets nyo? Kumbaga nafo-photocopy mo yung tunay na banana inside your head. So kahit wala kang tunay na banana, nakakakita ka pa rin ng banana inside your head, symbolic thinking yon. Or another indicator of symbolic thinking is when you do symbolic play as written here. Ibig sabihin ng symbolic play, na-represent mo yung one object ng isa pang object. Like in this picture, itong bata, alam niya na yung hawak niya banana. Pero nagkukunwari siya na yung hawak niya is telephone. Ibig sabihin na symbolically represent niya na yes, banana tong hawak ko na to, pero in my mind, iniisip ko, itong banana na to, telepono talaga. Paano niya nagawa yun? Kasi mentally, nare-represent niya yung telepono. Ina-apply niya doon sa external banana, ang tawag doon, symbolic play. Also, during this period, meron na rin tayong magandang language development. Dito na tayo nagsisimula na magsalita, mag-communicate using language. Para mangyari yung language development, dapat meron ka ng symbolic thinking. Nare-represent mo yung letter with sound. Nagigets mo yung idea na sa bawat letra, merong represented na sound yon. So yung itsura ng letter A, ang representation niyan sa sound is A. Yung B, ang representation ng sound niyan is B. So on and so forth. And also, you get na yung mga letters and sound na pinoproduce mo represents a certain meaning. So, yung word na kotse, K-O-T-S-E, hindi lang siya K-O-T-S-E or kotse as a sound,
it represents something in the real world, which is yung kotse. So alam nung bata na yung spelling ng kotse, ang equivalent nun sa tunay na mundo, yung sinasakyan natin na may 4 na gulong. O, di ba? Para mangyari yon, para magkaroon ng magandang language development yung bata, you need symbolic thinking. Also, it is during this time na ang mga bata capable na for private speech, kaya na nilang kausapin yung mga sarili nila inside their heads. So, nag-iisip na sila, nagsasalita na sila, may naririnig na silang boses inside their heads, private speech ang tawag doon. Para magawa natin yan, kailangan nasa pre-operational stage na tayo. Okay? Now, mag-side comment lang ako ng mabilis, no? Paano natin malalaman na ang bata nasa pre-operational period na dapat kaya niyang mag-object permanence? Red flag. Kapag 3 to 7 years old na, hindi pa siya nakakapag-object permanence, baka merong developmental problem. Paano ba tinitest ang object permanence? Ganyan. Papakitaan mo yung bata ng toy, lalaro-laruin niya yan, and then kukunin mo yung toy sa bata, tapos yung toy, itago mo, lagyan mo ng covering. Kung may object permanence na yung bata, dapat hahanapin niya yung toy. Kasi anong ibig sabihin nun? Kahit tinago mo yung toy, in the child's mind, nakikita pa rin niya yung toy. Alam niya na merong toy na nakatago, kaya hahanapin niya. Ang tawag doon, object permanence. So kapag wala ka pang object permanence, kunin mo yung toy sa bata, itago mo, hindi niya hanapin. Bakit? Kasi yung mga bata na wala pang object permanence, out of sight, out of mind. Kung hindi ko nakikita, ibig sabihin nun, hindi nag-e-exist. Diba? Pero as the child grows older, habang nagko-cognitive development yung bata, nagbabago yan. Nagkakaroon na sila ng object permanence. Next, concrete operational period from 7 to 11 years old. Ang nangyayari dito, yung mga bata, kaya na nilang gumawa ng mental operations. Ito yung iba't ibang mga actions na ginagawa natin inside our minds. Like what? Ang mga bata, kaya na nilang magplano inside their heads. Kaya yung mga bata, alam nila kung paano kukunin yung toy na hindi sila nahuhuli ng parents nila. Or paano sila hindi makikita ng parents nila na hindi pa sila tulog. Mental operation yon. They can already visualize certain things. Kaya nila mag-strategize. Kaya na nila mag-mental computation without using their pens and their notebooks to calculate. So, kaya na nilang mag 2 plus 2 equals 4 or 3 plus 3 equals 6 just doing that inside their heads. Kapag kaya na ng bata yan, nasa concrete operational period na yan. Kaya karamihan ng mga bata dito sa concrete operational period, ito na yung kasagsagan that they are already exposed in school. Yung school ngayon, yung magpapalakas pa, yung magpapadevelop pa ng efficiency of these mental operations. Kaya mahalaga rin that during this age, ang mga bata, meron silang experience ng formal schooling para mas nagiging sophisticated, mas nagiging efficient itong mga mental operations na yan. Okay? And last one, we have the formal operational period from 12 years old above. Nakakaintindi na yung mga bata ng abstract concepts. Kung baga, sa simpleng Tagalog, lumalalim na sila mag-isip. Like what? They can now understand advanced numerical problems. Marunong na sila mag-algebra. Naiintindihan na nila ang trigonometry. They can already understand complex emotions such as love and jealousy. They already understand what does it mean to fall in love or to fall out of love. They are now capable of feeling jealousy. Nakakaintindi na sila ng abstract ideas, lalo na yung mga spiritually loaded ideas like salvation. Kaya yung mga bata during this age, nakakaintindi na sila ng gospel. They can understand justice, unity, brotherhood, fairness. Kapag naintindihan na ng bata yan, most likely nasa formal operational period na yan. So again, hindi ito concrete, hindi ito complete lecture on Piaget's theory. Mga summarized version lang ito, Kasi hindi naman ito yung point nung lecture natin. So ang point natin dito is, according to Piaget, paano tayo nag-move from a lower stage to a higher stage in terms of cognitive development? From sensory motor papuntang formal operational, ano yung mga dapat mangyari to make that advances happen? Okay, number 1, sabi niya pa Jay, dito mahalaga yung brain development. Mahalaga yung brain.
na dapat yung paglaki ng brain maayos, nasusuportahan natin. Kaya sabi ko dito, one application is we support brain development through nutrition and exercise. Pero gusto kong i-emphasize yung nutrition. Kung magiging mabuti ba yung paglaki ng brain o magiging maayos ba yung pag-develop ng brain, nakadepende yan kung yung brain ba merong tamang nutrition. Meron bang sustansya na na-absorb yung brain habang lumalaki siya? Saan ba natin nakukuha yan? Syempre sa food. Kaya dapat ang mga bata, alam ng mga magulang kung ano yung mga tamang pagkain na ibigay para maging maayos yung brain development ng bata. And this is supported by many studies. Like, ang daming studies nagpapakita na ang poverty o yung kahirapan sa buhay may negative effects sa brain development. To be more specific, mas mabagal yung development ng brain ng isang tao na nakaka-experience ng poverty. Kasi kulang sa nutrition. Diba? Kulang sa nutrition yung brain, hindi siya lumalaki ng maayos, naapektuhan yung cognitive abilities ng bata. Kaya in connection to this, one way na ibigay ang nutrition na kailangan ng brain sa mga bata would be breastfeeding. Ang dami na nating pag-aaral dyan. Kaya sinasabi sa mga commercials ng gatas is breastfeeding is still best for babies until 2 years old. Kasi merong mga elemento, ingredients yung gatas ng ina na merong direct effect sa brain development ng bata. And studies show na ang mga bata na lumaki sa breastfeeding talaga nagiging maganda yung kanilang brain development, leading to very good cognitive performances. Pero syempre, other than breastfeeding, syempre yung mga pagkain nga na kinakain ng mga bata, mahalaga yan. Kaya may mga schools na meron silang tinatawag na feeding programs. Kasi mahirap mag-aral, mahirap i-absorb yung knowledge sa eskwelahan kapag yung mga bata gutom. So, hindi magkakaroon ng cognitive development yung mga bata kapag nag-aaral silang mga gutom. So, yung mga schools ang ginagawa, meron silang mga feeding program. Yan, kakain muna yung mga bata, libre yung pagkain before they start the school day. Para busog yung katawan, maayos yung nutrition ng brain, yung brain ganado na mag-absorb ng mga knowledge from the teachers. O, diba? So, that's the first one. Sabi niya PJ, brain development. Dapat suportahan yan. Number 2, another way that we can help children to cognitively advance, we need to expose them to different experiences na may kasamang social feedback. Nakakatalino sa isang bata kapag na-expose siya sa iba't ibang mga experiences, tapos may mga adults na nagtuturo sa kanya, nagpo-process ng mga experiences niya. Like for example, in most textbooks, ito yung ginagamit na halimbawa. Yung bata, meron na siyang understanding ng animal. So alam na niya na hindi lahat ng buhay sa mundo, tao. May mga tao, may mga animals. Yung mga animals, may mga animals na 4 yung paa. Okay? Ngayon, yung batang to, syempre, dahil meron silang pet dog, yung category niya ng animals, lahat ng tawag niya sa animals sa 4 ang paa, aso or dog. Buti na lang, nagpunta sa probinsya yung pamilya, yung bata nakakita ng kalabaw. Nung nakakita siya ng kalabaw, syempre, dahil ang alam niya lahat ng animals, dogs, lalong-lalo na 4 yung paa, tinawag niyang dog yung kalabaw. So, tinawag ni mami niya, tapos tinuro niya, dog. Buti na lang, kinorek siya nung nanay niya, na hindi dog ang tawag dyan. Ang tawag dyan, cow. Yung dog, mas maliit. Yung cow, mas malaki. Yung dog natin, color brown. Yung cow na nakikita mo, may white, tapos meron siyang patches of black. Iba yung dog, iba yung cow. O, diba? Nakita nyo doon yung exposure to experience and social feedback. Nagpunta sa probinsya, yun yung exposure to experience sa kakita ng kalabaw. Kinorek ng nanay yung bata na hindi dog yon, cow ang tawag doon, yun yung social feedback. Kaya anong epekto niyan sa cognitive development ng bata? Mas nag-advance yung understanding niya about animals. Na hindi pala lahat ng 4-legged animals ang tawag dogs. May mga animals 4-legged din, pero cow ang tawag. O, di ba? From this understanding to that understanding, anong tawag dyan? Cognitive development. So, yun yung dalawang paraan, sabi ni PJ, kung paano tumalino, cognitively advance ang bata. Support brain development through nutrition
and then exposed to experiences, dagdagan mo ng social feedback. Kaya before we leave John P. J. and move on to the next theory, no, sana ito yung insight na gusto kong makuha ninyo. 'Di ba? Lalong-lalo na, no, in connection to number 2, mahalaga talaga yung availability of parents to provide social feedback. And there are studies that show na yung mga bata na kumpleto ang parents, maraming time ang parents for them, mas cognitively advanced sila kumpara sa mga bata na yung mga parents nila absent. And it makes sense, no? Kasi kaya matalino yung mga batang to, lagi silang nabibigyan ng feedback ng parents eh. Eh yung mga bata na walang parents, tapos yung mga guardians nila wala namang tiyaga na magbigay sa kanila ng social feedback, hindi nagkakaroon ng development, cognitive development yung mga batang ganon. Kaya mahalaga talaga that parents are present and at the same time very willing to teach their children, to support them in their cognitive development. Siyempre, wag din natin naalisin yung kahalagahan ng play o yung paglalaro sa mga bata kasi good educator din yan. Nakakatalino din yan. As they play with other kids or as they play with their own toys, marami silang mga feedback na na-experience. At yung mga feedbacks na yon, whether from themselves or from their friends, nakakatalino yon, nakaka-advance ng cognitive development. Kaya ang isa pang implication dito, no, kapag nakakita kayo ng mga bata na magugulo kasi naglalaro sila, huwag nyo sanang i-interpret yon as nanggugulo sila. Hindi sila nanggugulo. In the language of developmental psychology, anong ginagawa ng mga bata na naglalaro? They are educating themselves for their own cognitive development. So wag na kayong mainis sa mga batang maiingay. Kailangan nila yan para mas tumalino sila. Ngayon, punta na tayo sa information processing theory in cognitive psychology. Itong theory na to, pinag-aaralan kung paano mag-isip ang mga tao. And usually, yung theory na to connected sa mga computers. Kaya nga ang tao gumawa ng computers eh. Paano tayo nakagawa ng computers? Kasi na-simulate natin. Sa Tagalog, nagaya natin kung paano mag-isip yung tao, in-apply natin sa external computers. Yun. Kaya yun yung connect. Karamihan ng mga textbooks on information processing theory will always talk about how computers think. Because how computers think is just a simulation of how human beings think. In-externalize lang natin. Tinuruan natin yung mga computers na magkaroon ng memory, attention, problem solving, how to make certain decisions, so on and so forth. Okay? So basta tandaan nyo lang, information processing theory, we study how human beings think. Anong kinalaman ngayon yan sa cognitive development of childhood? Children become more intelligent when they are taught how to think or how thinking works. Tumatalino yung bata kapag tinuturuan mo sila kung paano mag-isip. Ang tawag dyan in CogPsych is metacognition. Hindi lang absorb ng knowledge, pinapaintindi mo sa bata kung paano ba yung knowledge na a-absorb. Ang tawag doon, metacognitive skills. Aware ka kung paano gumagana yung thinking that leads you to know certain things. So kapag mataas yung metacognition mo, ibig sabihin na iintindihan mo how your memory works, how you pay attention. Alam mo kung paano yung tamang pagre-review for an exam. Alam mo kung paano mo mas maiintindihan yung lesson na tinuturo ng teacher. Naiintindihan mo yung relationship between thinking and emotions. Na kaya ka nakaka-feel ng inis kasi nag-iisip ka ng mga bagay na nakakainis. Naiintindihan mo na para bumaba yung inis mo, ibahin mo yung iniisip mo. The more you understand how these things work, mas maganda yung meta-cognitive skills mo. At pampatalino yan. The more you understand metacognitive skills, mas tumataas yung level ng cognitive development mo. Ang application nito sa isang bata na maganda ang cognitive skills, marunong ngayon siyang mag-bounce back. Alam niya yung tamang approach kapag bumagsak siya sa isang test. Diba? Halimbawa, nag-test siya, bumagsak siya. Hindi niya sasabihin na kaya ako bumagsak kasi mahina ulo ko. No. Ang interpretation niya, kaya siya bumagsak, merong mali sa paraan ng pagre-review niya. Siguro hindi siya nag-review ng maayos. Kulang yung pagre-review niya. Mali yung technique na ginamit niya sa pagre-review ng lesson. So, ganun yung magiging take ng bata na bumagsak sa isang exam and that
child can be better next time kasi i-improve lang niya yung weakness na hindi niya nagawa dito. Kaya siya bumagsak sa quiz na yan. Ikumpara mo naman sa mga bata na mabababa ang cognitive skills. Nakita nilang bumagsak sila. Imbis na i-analyze sila sa sarili nila, anong metacognitive skills yung nagkulang sila, ito ang gagawin. Sabi dito, naghanap ng kapwa niya bumagsak para hindi siya ma-feel bad na siya lang yung bumagsak. Gets nyo? This is good metacognitive skill. This is poor metacognitive skill. So kung gusto nating tumalino yung mga bata, turuan natin sila ng mga metacognitive skills na yan. Ang magandang balita naman dyan, pwede mong ituro ito directly eh. Diba? Pwede mo naman lecturean yung bata dito, no? At maintindihan niya how these things work. Last theory, pag-usapan natin yung Zone of Proximal Development by Lev Vygotsky. Alam niyo naman yan, pag ZPD, ito ang itsura ng theory niyan. Ano bang ibig sabihin ng ZPD? Tumatalino yung bata kapag nagkakaroon siya ng movement from doing something being guided to doing something all by him or herself. Sa simpleng Tagalog, yung Zone of Proximal Development, tumatalino ka kapag ganyan. Dati, hindi mo kayang gawin yan mag-isa, inaalalayan ka pa. But as time goes by, habang inaalalayan ka, practice ka ng practice, darating yung point na hindi mo na kailangan yung umaalalay sa'yo because you can already do it all by yourself. Two examples, halimbawa, yung riding a bike. Una, yung bata, inaalalayan pa ng daddy niya. Nag-iikot sila dyan sa CCP para yung bata matuto magbike. Siguro, one straight month, tuwing magbabike yung bata, yung tatay laging katabi ng bata. Kaya lang, nagpa-practice nga siya, nagde-develop siya cognitively. Darating yung point next month, ayaw na niya kasama daddy niya. Kasi kaya na niyang magbalanse ng bike mag-isa. In that case, nagkaroon ng cognitive development. Na-overcome na niya yung zone of proximal development niya. Another example would be reading. Yung bata, hindi pa niya kaya magbasa ng libro mag-isa. Kailangan may kasamang nanay. Kasi yung reading comprehension ng bata, mababa pa. Kahit yung pronunciation of words, mababa pa. So, yung nanay muna magte-take over. Babasahan niya yung mga words, papavisualize niya sa bata, paminsan-minsan papabasa ng nanay yung mga words, bibigyan siya ng feedback kung ano yung tamang pronunciation doon. As time goes by, let's say 2 months, ano mangyayari? Darating yung point na yung bata, hindi na niya kailangan ng nanay para ma-enjoy niya yung isang fairy tale book. Kasi, kaya na niyang kunin yung libro mag-isa, babasahin niya mag-isa, mag-visualize siya mag-isa, ma-enjoy niya yung libro mag-isa. When that happens, nagkaroon ng cognitive development via zone of proximal development. O, ganun din sa pagta-taekwondo. Kapag yung bata, yellow belt, yung bata, yellow belter. Yung bata, gusto niya mag-improve, gusto niya maging black belter. So, anong gagawin natin? Hanapan natin siya ng coach na black belter na. So, yung black belter na yan, aalalayan niya yung bata, patagal ng patagal, para yung skills niya from yellow belt, magiging black belt na. Yun ang zone of proximal development. Pero, para mag-work ang zone of proximal development, no, ito yung crucial dyan eh. Dapat yung child, yung bata in the first place, willing na matuto, willing na mag-improve. May mga bata kasi nasa personality nila, hindi sila willing mag-improve eh. Kaya dapat, parents din yung aayos nun. Paano mo ma-encourage yung bata na willing siya mag-improve sa mga bagay na ginagawa niya? Kaya mahalaga talaga yung feedback, mahalaga yung guidance around us to help our own cognitive development. Kaya sinabi ni Solomon yan listen to advice and accept instruction. Zone of proximal development yan. That you may gain wisdom in the future. Wisdom, ibig sabihin, kaya mo nang gawin mag-isa. Yung mga bagay na dati-rate, inaalalayan ka pa. Okay? So, yun yung tatlong theories na pinag-aralan natin in connection to cognitive development. Now, to close this lecture, i-combine natin yung tatlong theories. Ano ngayon yung mga direct applications that we can do para maganda yung cognitive development ng mga bata. Okay? Number 1. So, galing na to sa 3 theories, no? Kinombine na natin. The first application, babalik ulit tayo sa brain development. Dapat natin suportahan yung brain development ng mga bata. Siguraduhin natin that they get the proper nutrition the brain needs.
This is another article that you can read in connection to that application. Mas maganda ang nutrition ng mga bata, mas gumaganda yung overall IQ nila. Number 2, kung gusto natin mag-develop cognitively ang mga bata, we need to teach children metacognition. Pinag-aralan na natin kanina yan sa information processing theory. Sabi nga dito, don't give them fish. Wag lang tayo bigay ng bigay sa kanilang ng knowledge. Wag natin silang gawing sponge. Ito sinabi ko, absorb mo. Dapat, merong phase ng education nila that you teach them how to fish. Or you teach them how to think. More than teaching them what to think, we teach them how to think. Turuan natin sila ng mga cognitive techniques. Kung paano mas maging maayos yung kanilang cognition. So going back, ano yung mga cognitive techniques na yan? May slide ako kanina dyan. Ito, yan. Ituro natin sa mga bata yan. Ano yung techniques? To pay attention better in the classroom, yung hindi sila madidistract sa cellphone ng katabi nila. Paano sila mas makaka-memorize ng mabuti? Para pag nag-e-exam sila, bumapasa sila sa mga quizzes, so on and so forth. 'Di ba? Yan yung mga bagay na dapat nating tinuturo sa mga bata, paano mag-isip ng tama. Kaya sabi ni Piaget, may quotable quote siya dyan, when you teach a child something, ibig sabihin, tinuruan mo ng knowledge directly, paniwalaan mo to, absorb it. Ano sabi niya Piaget? You take away forever his chance of discovering it for himself. Yung discovering it for himself, ano ibig sabihin yan? Yan yung aalalayan mo yung bata sa tamang way ng pag-iisip, sila ngayon yung makaka-discover on their own. Kung paano ba ina-apply yung mga cognitive processes na yan for a better understanding. Okay, so yun lang yung bottom line dito. No? Huwag lang tayong bigay ng concept sa mga bata, tapos intindihin nila, tulungan natin sila kung paano mag-isip. Number 3, we need to apply positive social stimulations. Anong ibig sabihin ng positive social stimulations? Ito yung outcome. Meron tayong mga ginagawa sa environment natin, meron silang mga pinapanood, meron silang mga binabasa, na after nilang panoorin at basahin, ito yung nagiging outcome sa kanila. They become good problem solvers, magaling silang gumawa ng decisions, marami silang alam na knowledge that is socially relevant, no, nakakatulong sa society in general, like marunong silang mag-recycle, naiintindihan nila yung source ng poverty, at alam nila kung paano i-lessen yung poverty, alam nila kung ano ang kailangan ng mga tao under poverty. Ano pa, meron silang clear sense of what's right and wrong. Yan yung mga dapat sineshape natin sa mga bata. At magagawa natin to through the environment that they are in. Kaya nga sabi dito, positive social stimulations. Hanap tayo ng iba't ibang mga social experiences in the child's life that can help them become like this. Unfortunately, sa society natin, mukhang meron tayong mga social stimulations na imbis na maganda, pangit ang epekto sa mga bata. Like for example, marami mga kabataan ngayon, yung sense of right and wrong nila, hindi ganun kalinaw, hindi ganun ka-develop. Marami mga bata ngayon, hindi alam, klaro, kung ano ang tama, ano ang mali. And I think the popular media has a contribution to this. Lalong-lalo na may mga actors, actresses, influencers na bad influence sa development ng mga bata. Especially in terms of morality. What's right, what's wrong, ano yung right manners, ano yung wrong manners. Marami mga kabataan ngayon medyo blurred, vague yung understanding of those things. Kaya merong isang teacher, nag-viral ito, hindi nakatiis, merong isang artista, hindi ko na lang babanggitin yung pangalan, na mukhang hindi maganda yung influence sa mga bata. Yung mga bata, lagi siyang pinapanood, I'm talking about this artist, no? Lagi siyang pinapanood, and in the process, nagagaya nila yung ways nung artist na yon. Unfortunately, yung ginagaya ng mga bata from this person, yung pambabara. Yung pagjo-joke, no? Na karamihan ng mga joke, hindi maganda. Yun yung ngayon yung na-absorb ng mga bata. May isang teacher hindi nakatiis kasi sa classrooms, nakikita niya na yung mga students niya, ganun na yung mga jokes, hindi na magaganda. Nambabara na. They don't take feedback positively.
Bigyan mo ng feedback yung bata, anong gagawin? Imbis na i-absorb, imbis na i-acknowledge, or i-value yung feedback, babarahin ka. Saan ang galing yung ganong pattern? Ba't sila nang babara? Instead of absorbing the feedback and making themselves better from someone they watched. From the environment. So ano nangyari? Hindi nagiging maganda yung development ng mga bata, hindi nakatiis yung teacher, sinulatan ngayon niya, yung artist na yon. So kayo nilang bahala mag-follow no, kung ano yung nangyari sa story na yan. O kaya this puts a question. They should answer this question. Yung mga stimulations ba na na-experience sa mga kabataan ngayon in their environment, eto ba yung final shape ng mga kabataan ngayon? When they watch It Bulaga, when they watch Showtime, when they keep on playing sa kanilang mga tablets. Kasi ito yung tatlong uso ngayon eh. Noontime shows, and then media age, marami na mga kabataan may sariling tablet. Are these positive social stimulations? Nagiging ganito ba yung mga bata? Ito, as you can see, nagiging ganyan ba? The more they are stimulated by this. You know? And ako, ang hypothesis ko, based on my observation, hindi. And we are suffering the consequences, like I'm sure you're familiar with the PISA rankings. I think effect na yan eh. Isang effect na yan na yung mga kabataan natin, yung kanilang stimulation in our environment, hindi positive. Nakakasama, nakakabagal, especially cognitive development. If you're gonna ask me, bakit sa PISA study or sa PISA rankings, maraming mga kabataang Pilipino mabababa sa science, reading, and math? Of course, no, maraming reasons yan. I'm not oversimplifying these things, alright? Pero, in connection to our lesson today, sa tingin ko, ang isang reason bakit nagkaganito, masyadong poor ang quality ng social stimulation ng mga bata. Kaya siguro naging ganyan yung performance ng mga kabataan natin kasi ito yung stimulations eh. Dito nang gagaling. O i-connect mo itong mga shows na to, i-connect mo yung mga laman ng tablets dito. Better problem solvers, decision makers, socially relevant knowledge, clear sense of right and wrong. I think this shows these activities are doing a poor job in shaping these important things among children. Kaya yan ngayon naging consequence. Diba? Kaya ang simpleng solusyon dito, no, in connection to this, ang isang alternative, imbis na manood ng It Bulaga, ng Showtime, or kung ano-ano pang mga variety shows, imbis na magbabad maghapon sa tablet, naglalaro-laro lang naman, ang magandang alternative dito, which will improve cognitive development of all children, develop the love for reading. Yan ang maganda. And I think the government should move here. Gawa sila ng mga panukalang batas na magpapa-push sa mga kabataan na magbasa ng mga libro. Marami kasi tayong studies dyan, no, that reading books is a very powerful way to improve cognitively. Wala na lang tayong enough time to discuss those studies. But in general, the more a child read books, ito yung mga improvements na nangyayari, no? Nagiging maganda yung language development, nagkakaroon ng mas magandang perspective-taking skills. Ibig sabihin, yung bata, hindi siya selfish. Yung bata, nakikita niya yung pananaw ng ibang tao, which is, by the way, a very strong foundation for empathy, which is an expression of emotional intelligence. Mahalaga yan. Nakukuha pala yan through reading. And of course, EQ. Mas gumaganda yung EQ ng mga bata na nagbabasa ng maraming libro. O, di ba? Kaya I really think the state should work on here. Gawa ng mga batas that will further encourage young people to read more. Kaya lang, ang bad news, based on statistics, pakonti yung mga bata na nagbabasa ng libro. Because most of our kids today, instead of reading, they would rather play games in their tablets or watch these variety shows. Yun nga yung problema. Yung mga activities na yan, yung mga shows na yan, hindi naman ganito ang shaping sa mga kabataan. Anong epekto? Bumabagal, pumapangit yung cognitive development ng mga kabataan. And last one, number 4, another way to encourage cognitive development among children is we need to learn how to associate positive emotions for learning. Kailangan yung mga kabataan, ang philosophy nila na ma-develop is learning is fun.
Kasi kapag ganyan yung pananaw nila sa learning, they would always want to learn because it's fun. Sila na mismo yung magkukusa magbasa. Sila na mismo magkukusa manood ng mga documentaries because for them, learning is fun. When they improve cognitively, they feel good. Ang problema, hindi kasi marami mga kabataan ngayon, hindi ganito yung framework about learning. Very negative in fact. Like most kids, anong framework nila for learning? Learning is stressful. Kaya negative yung association ng mga bata sa eskwelahan Marami. When they think about school, they feel negative emotions. They feel lazy, they feel demotivated, ayaw nilang pumasok. Kasi nga, ganito yung philosophy nila. Learning is stressful. Ano bang ginagawa sa school? Learning. Ibig sabihin, all throughout the day, buong araw, may stress ka lang sa school. Learning is scary. Maraming mga bata ayaw pumasok sa eskwelahan. Bakit? Ang association nga kasi nila sa eskwelahan, negative. Tanong bakit? Saan ang gagaling yung mga ganyang learning frameworks ng mga bata that impairs their cognitive development? Nagkaroon ng study dyan. Ito rin yung mga nakita nilang factors. May mga ineffective teacher practices na ginagawa. Like, minumura yung mga estudyante. Physically abuse yung mga estudyante. Pine-pressure yung mga estudyante. Nagle-lecture lang yung teacher na hindi engaging sa mga estudyante. The more na ginagawa yan ng mga teachers, the more nagde-develop yung mga red words na yan. Ito ngayon yung nagiging framework ng estudyante, less likely siyang mag-e-enjoy sa pag-learning. And when that happens, cognitive development is impaired. What else? Bullying. Kaya ayaw pumasok nung bata. Kaya feeling niya yung school, dangerous place, imbis na safe fortress, yung eskwelahan. Paano? Tuwing pumupunta siya sa school, binubuli siya. Lagi siyang pinapaiyak, lagi siyang iniinis, lagi siyang inaaway, lagi siyang nire-reject. Hindi talaga papasok yan. Tuwing makakita ng libro yan, ng textbook galing sa eskwelahan, negative yung association, hindi niya babasahin yan kasi nga, ito yung experience niya. Isa pang factor, stress. Kasi sobrang daming workload. Sa isang araw, ilang subjects ng mga estudyante? 8, 9. Lahat yon may demands. Lahat yon may project na ipapasa, may quiz na dapat aralin. Masyadong mabigat yung workload. Na imbis na fun yung na-experience ng mga kabataan, stressed. And not to mention, pressure. Lalong-lalo sa school system natin, ang hilig-hilig nating mag-rank ng performance. Top 1, top 2, hanggang top 10. So may mga bata, they feel bad about themselves kasi hindi sila nakapasok sa top 10. At iba yung treatment sa kanila ng mga teachers kasi hindi sila top 10. They feel bad kasi nasa last section sila. Yung mga kaibigan nila nasa first section. Diba? So naghahalo-halo yan. Ineffective teacher practices, bullying, stress, pressure, malamang ito yung mabubuo. And when the child applies this framework about learning, asa ka pa na magkakaroon ng cognitive development. Kaya dapat i-undo natin to. Undo stressful, undo scary. Reprogram the child that learning is fun. How would you do that? I-discuss na lang natin yan sa ibang lectures. Okay? So, yun ang ating lecture on cognitive development in childhood. Sana marami kayong natutunan. If you have questions or suggestions or some other examples na hindi ko nabanggit, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Sir Howard here. God bless everyone. Hanggang sa susunod na lecture.